Fast, focused, and fearless. Here's everything you need to know as you jumpstart your day. I'm Pauline Berzosa. Typhoon Pepito slightly weakened as it continues to move to the West Philippine Sea. And now let's get more details about this from our mobile journalist, Francis Orsio. Francis, good morning. Nasaan na nga ba itong si Typhoon Pepito sa ngayon? Pauline, as of 5 in the morning, based on the latest bulletin ng Pag-asa, ay patuloy na lumalayo na sa kalupaan ng Luzon itong sentro or mata ng Typhoon Pepito. And it's slightly weakened. Sa ngayon, nasa layong 145 kilometers ito sa may kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. And we are expecting that today, this morning hanggang mamayang tanghali ay lalabas na ito Pauline ng Philippine Area of Responsibility. Okay, Francis, ano-anong mga lugar naman ang nasa ilalim pa rin ng mga storm signals? Yes, Pauline, sa kabilangan ng paglayo na sa bansa or sa kalupaan nitong mata ng Typhoon Pepito ay nakakaranas pa rin ng malalakas na bugso ng hangin itong ilang bahagi ng Luzon at yung signal number 3 ay nakataas pa rin dito sa may northern and western portions ng Ilocos Sur, sa northwestern portion ng La Union, western portion ng Abra, habang signal number 2 naman dito sa may Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet at northern portion ng Zambales. Habang tropical cyclone wind signal number 1 in the provinces of Apayao, Kalinga, the rest of Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern portion or central portions ng Nueva Ecija, Tarlac at central portion ng Zambales, Pauline. Okay, Francis, nabanggit mo nga, Typhoon Pepito could exit PAR today, this morning, or this afternoon. But are we still monitoring any other weather disturbances sa labas ng PAR? Yes, Pauline, ito ng Typhoon Pepito ang currently na nakakaapekto pa rin hanggang ngayon sa ating bansa. But for other weather disturbances, based na din sa tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, ay inaasahan natin na makakapahinga tayo sa mga malalakas na bagyo sa susunod na linggo kasi next week wala tayong nakikitang any cloud clusters or tropical cyclone formations inside or outside the Philippine Area of Responsibility. Kaya kung in the last 4 weeks ay nakaranas tayo ng sunod-sunod na pagtama at pagdaan ng bagyo dito sa ating bansa, so by next week ay inasahan natin na makakapahinga tayo dyan. Pero asahan naman natin yung muling panunumbalik nitong northeasterly wind flow dahil nga doon sa inaasahan din nating nagbabadyang pagsisimula din ng northeast monsoon or hanging amihan. Pauline. Okay, kahit papano, good news yan, matapos yung sunod-sunod na bagyo. But for now, maraming salamat para sa update na yan. That was mobile journalist Francis Orsio. Now, Super Typhoon Pepito has left a trail of destruction in Bicol region. In Catanduanes, where it first made landfall, strong winds and heavy rains battered San Miguel and Bagamanok. Damaged homes and structures were also seen in towns like Panganiban and Caramoran. Electricity and communication remained down in many parts of Catanduanes. Meanwhile, in Legazpi City, many residents sought refuge in evacuation centers, recalling trauma from typhoons like Reming and Sisang. Sa dinami-dami sir ng bagyong dumaan tulad nung Reming at saka yung Sisang, marami na rin akong kumbaga sa may pobya na. Now, the series of typhoons, Nika, Ophel, and Pepito left significant damage in their wake. According to the NDRRMC, damage to infrastructure has now reached 320 million pesos in Central Luzon and 144 million pesos in the Cordillera Administrative Region. Meanwhile, agricultural losses in Central Luzon have been recorded at over 800,000 pesos. Meanwhile, nearly 300,000 families have been affected by the recent typhoons, with over 75,000 families currently in evacuation centers. Now, some 36,000 are in temporary shelters, while 11 cities and municipalities have been placed under a state of calamity, with 8 located in the Cagayan Valley. Let's now take a quick look at today's other headlines. In Interaction, Netflix reported a record-breaking 60 million viewership for the match between social media influencer Jake Paul and former heavyweight champion Mike Tyson. The match, which Paul won, was streamed live on Netflix.
And in business world, private sector analysts expect headline inflation to stay within the 2 to 4% target until 2026. That's according to a survey conducted by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Headline inflation picked up at 2.3% in October, bringing the 10-month average to 3.3%. Bilang Pilipino, bilang Pilipino. The Commission on Elections, or COMELEC, has conducted another round of automatic counting machine testing in preparation for the midterm elections next year. Based on the test, the transmission to the server of the stakeholders only took a minute. COMELEC said all of their filed testing sites yesterday were successful in transmitting votes. Now, in case an ACM failed to transmit votes, the COMELEC will bring the machine to a canvassing center. Para wala tayong manual uploading na tinatawag. Lagi doon dati dahil sinasabi, bakit nyo in-upload? Bakit nyo kinuha? Tapos tsaka nyo ipapasok muli dito sa CCS na yan. So parang ang sinasabi nila na compromise. Inirereklamo ng mga katutubong Higaonon sa Bukidnon ang tila modernong pagsakop sa kanilang mga ancestral land. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Akses sa tubig, disenteng tirahan at maayos na kabuhayan. Yan ang mga bagay na karapatan ng bawat isa sa atin. Pero ang mga bagay na dapat natatamasa, tila ba ipinagkakait daw sa mga katutubo sa Bukidnon. Nasa 40,000 ektarya ang laki ng munisipalidad ng Manolo Fortich dito sa Bukidnon. Halos kalahati o 19,000 ektarya ang itinuturing na ancestral land. Mga lupang noon pa man, pag-aari na ng mga katutubo. Pero ang lupain na ilang saling lahi ng nakadikit sa kanila, nanganganib ng hindi maipamana. May mga areas dyan na sa pilitan kinuha. Yung iba, hiniram daw mga titles, hindi na ibinalik. Nasa testimony talaga ng yung claimants na dito. Sino raw ba ang mag-aakala na sa modernong panahon, masasakop pa ang lupang dapat ay kanila at kanila lamang? Sa datos ng Shamdana Institute, isang organisasyon sa Southeast Asia, ang mga umano'y mga naglalakihang korporasyon ang kumamkam sa ilang lupang pag-aari ng tribong Bukidnon, Higaonon at Talaandig. Kaya ang plano sanang pagsasaka sa kanilang lupa, hindi matuloy-tuloy, pati na ang mga nakagawiang tradisyon. Ngayon, hindi na kami makapag-ritual. Minsan lang kami nakapag-ritual. Pinuntahan pa kami pinaalis kami ng security guard. Sa ADS-DPP, meron namang allocated para communal farm. Maganda sana ADS-DPP namin, hindi lang ma-implement. Taong 2019 pa raw nang huling dinggin ng korte ang kanilang apela para makakuha ang mga katutubo sa Bukidnon ng tinatawag na Certificate of Ancestral Domain title. Kung wala ito, walang formal na pagkilala sa mga lupa na para sana ay sa mga katutubo. At hanggang ngayon, wala pa ring balita kung uusad pa ba ito. Nakadalawang hearing na kami. Naghintay kami this coming itong November 2 na maka-third hearing kami. Baka ma-approve na. No? Kasi marami kaming gustong gawing proyekto. Like for example, yung IP village namin, hindi pa namin nagalaw kasi wala pang title eh. Ayon sa United Nations, mabigat na pasanin ngayon ng mga katutubo sa buong mundo ang malnutrisyon at pagkakasakit dahil naitataboy sila sa kanilang lupang ninuno na dapat ay napapakinabangan nila. Yan din mismo ang pahayag ni Attorney Tony Lavinia, isa sa board member ng Shamdana Institute para isulong ang karapatan sa lupa ng mga katutubo. It directly affects them kasi wala silang security of tenure. When don't you have security of tenure, you're hungry, you don't have livelihoods, you're always depending on outsiders for help. Domino yan eh. The most important right is your right to protect your territory. Para naman sa alkalde ng Manolo Fortich, hindi umano problema sa kanilang munisipalidad ang isyu ng agawan sa lupa. Sa katunayan, pinipigilan naman daw nila ang pagpapalawig pa ng plantasyon ng mga taniman.
Yeah, they are applying, but we discourage any expansion, especially in the small areas that contains only 3 to 5 hectares. Umaasa pa ang mga katutubo na magkakaroon ng panibagong pagdinig sa kanilang kaso bago matapos ang taon. Nangako rin daw kasi ang National Commission on Indigenous Peoples sa kanila na oras na magkaroon ng pangatlong pagdinig ay formal nang ibibigay sa kanila ang lupa. Habang wala pang desisyon ang korte sa kaso ng mga katutubo dito sa Bukidnon, habang tuloy ang planong pagkuha sa mga lupang pag-aari nila at habang hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang pinagdadaanan, di malabong unti-unti na ring mabura ang tradisyon at kasaysayan na ilang siglo nilang inalagaan. Ako po si mobile journalist Francis Orsio. Hatid ang mukha ng balita.